Hello Paps. Naranasan nyo na bang magmotor o magsasakyan na magtakbo at naubusan kayo ng fuel o gas? Kasi ang alam ninyo, mayroon ka pang gas. Nakikita mo dito sa inyong fuel gauge, marami ka pang gas. Pero sa tangke pala wala na. Ibig sabihin, nag-stock up ng iyong fuel sensor. So dito yan, Paps. Yan. Ito yan sa mga motor, no? Nag-stock up ang aking fuel sensor, no? Ang gagawin lang dito, ikutin lang to. Kung kaya sa kamay, ikutin lang yan para lumabas dito yung kanyang naka-usli, no? Matatanggal tong lock. So ganyan lang. Kung kaya naman, kung hindi, gamitan mo ng plier, no? Ito, sample lang ha. Sampulan natin ang plier kasi matigas. So ikutin natin siya pa kanan. Mas madali na siguro sa kanan. Kaliwa. Kaliwa kasi may nakausli dito, hindi siya didiretso, dapat sa kaliwa ang ikot. Ganyan. Pag malambot na, pwede yan sa kamay. Yan, sinto na siya sa may bakante, no? Ngayon iangat natin yan. Ganyan. Pag naangat na yan, dali ha, baliktarin natin to. Ilabas natin ang kanyang float. Yan. Tapos slide mo lang, sundan mo lang yung alambre. Yan, para lumabas ang kanyang float. Yan, pagka lalabas na yan, lagyan mo ng cover ang tangke, no? Para hindi pasukin ng dumi. Ganyan. Tapos gagawin mo, tatanggalin mo tong lock nya dito gamit ang clutch screw na maliit. Singkitin mo lang siya paatras para maglabas. Tapos marin siyang parang brush dito, Paps, sa loob. Diyan sa loob nito, tutulak mo lang siya para para yung brush niya magdikit po doon sa may circuit, no? Circuit board. Imbis na naka-flat lang siya, dapat naka 45 degrees na yung kanyang brush, no? Para magdikit doon sa kanyang board. Kasi ang nangyayari diyan, naglo-lose contact lang siya sa kanyang board. Parang yung volume ng radyo, ganyan, mayroon siyang brush, no? Pagka nakadikit yung brush, pag iniikot mo siya, so gagalaw din yung ating fuel gauge dito sa front, no? Yan, no? So dapat naka-on siya. I-on na natin para makikita nyo. Yan, naka-on siya, naka-full. Ngayon ikutin natin siya dito, lagay natin sa empty, ganyan. Makikita nyo dito, lalabas yan empty. Dito malo, yan, no? Yan. Ikutin natin ha. Gagalaw yan, dapat empty. Yan, no? So yan, gagalaw siya ng empty, no? Ngayon babalik natin sa full. Ganyan, lalabas siya full, no? So nasa brush lang yan, ang nag-lose contact lang siya. Okay, pagbalik the same way sa ginawa natin siya pagtanggal, baliktarin lang natin. So pagbalik, pag na-okay na siya, tingnan nyo kung malinis ang ating float, walang dumi. Lagay dyan patayo kasi hindi naman yan kakasya pag nakabalbag, no? Ganyan. Sundan lang natin yung alambre. Ayan. Importante na naka-flat siya para yung seal niya na rubber seal hindi gumagalaw. Naka-ayos talaga siya at hindi papasukin ng tubig. Oy, umulan na. Tapos ito, kailangan nakabaliktad dito. Naka-flat. Ayan.
So ibabalik siya natin sa pwesto niya. Ganyan. Right side, ikot natin ang right side ng konti para nakapwesto. Ganyan. Dapat magkatugma sila. Ganyan. Tapos dapat naka-flat. Hindi nakatabingi kasi sisingaw yan. Tapos ikutin natin pa kanan para malak. Yan. So ayan, nakagitna na siya, lock na yan, no? Tapos ito, dapat nakafix dito. So, ganyan lang kabilis lang mga paps. Pagka nagka-problema tayo sa ating fuel gauge, no? So, minsan na tayong naubusan ng gas, no? Akala natin marami pa tayong gas. Yun pala, nagloko ang ating fuel gauge. Yan, pumasok na ang ulan dito sa loob. So, sana may natutunan kayo dito sa ating maliit lang na video na akala natin maliit lang to na gagawin. Pero malaking problema to pag naubusan tayo ng gas sa kalahati ng biyahe natin. Lalo na't walang gasolinahan, no? Maglalakad tayo. Ayan. So, paki-subscribe or follow sa ating Facebook. At paki-like na rin. Salamat po.